Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kay bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita niyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama at kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyong ating narinig ay bahagi ng pamamaalam ni Jesus sa Kanyang mga maalagad. At marahil tayo man, tuwing may nagpapaalam, ang damdamin natin kawalang katiyakan. We are confronted with uncertainty. What lies ahead afterwards? And Jesus would like to assure them that He will grant an advocate, tagapagtanggol. At sino yaon? Ang banal na Espiritu. Na hindi niya tayo hahayaang nangungulila, bagkos sa pamamagitan ng Espiritu, ang kanyang diwa at presensya ay mararanasan natin magpahanggang ngayon sa ating buhay. Kaya nga po, may tatlong persona sa iisang Diyos. Ang Diyos Ama, ang naglikha o may lumikha, ang Anak, si Jesus ang tumubos, at magpahanggang ngayon, ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa sambayanan at sa bawat mananampalataya. Nangangahulugan na tunay na si Jesus, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwang nag-iisa. We have an advocate in the person of the Holy Spirit who continue to sanctify us even at this very point in time of our lives. Why we are waiting for on the promise of Jesus upon His second coming. At yun ang ating inaantay sa ang Kanyang muling pagbabalik. Kaya kung sumasa atin ang Espiritu, paano ito nangungusap at kumikilos sa ating buhay? Sa dalawang pamamaraan. Una, sa pagtitiwala at pag-asa sa Diyos na ating gumagabay. Pangalawa, sa pag-ibig. Sa unang pagbasa, narinig natin ang unang sambayan ng Kristiyano. Sila ay inusig at napapunta sa iba't ibang dako. Saan tinapon si Felipe? Sa mga Samaritano. At ito ang tumuturing sa mga Hudyong mga kaaway. Kung matatandaan natin, nais ni Santiago at ni Juan magpababa ng apoy at lipulin ang mga Samaritano nang ayaw silang padaanin doon ni na Jesus patungong Jerusalem. Subalit hindi hinayaan ito ni Jesus. Sa halip, nagdaan sila sa ibang mas mahabang daan para makarating ng Jerusalem.
there is a great animosity among the Jew and the Gentile, especially the Samaritans. But here comes now, Philip was sent by the Spirit in that place. And what happened in the process? Ang mga salita ni Felipe, ginabayan ng Diyos ng mga himalak pagpapala. At ano ang naganap? Marami sa kanila'y naniwala at sumampalataya kay Jesus na muling nabuhay na ipinapangaral ng mga apostol. Hanggang dumating pa nga doon sina Pedro para ibatong ang kanilang mga kamay at ipagkaloob ang Espiritu Santo. Sa gitna ng pag-uusig na waring napakapangit na karanasan, hindi naging balakid ito para makarating sa mga Samaritano ang mabuting balita, at dooy maraming naniwala, nagpabinyag at sumampalataya kay Jesus. Somewhat that is hopeless, but through the power of the Spirit, Philip was filled with hope, proclaiming the good news of the Lord, and a lot of convert happened in them. Anong pinakikita sa atin doon? Sa gitna ng kawalang katiyakan, kung nagtitiwala at umaasa sa Diyos, hindi ito negatibo at pangit ang magiging bunga. Maaari itong maging pagkakataon para ang mabuting balita ng Panginoon ay maipalaganap at maipabatid sa kanila. Ganito rin po sa ating buhay. When we are confronted by troubles, difficulties, and crises in life, do not look at it merely as something that is negative. Try to look at it in the eyes of faith, that everything will be well, only if we submit ourselves and embrace the will of God into our life. Kaya ganoon na rin ang pakiusap sa kanila ni Pedro sa ikalawang pagbasa, nang sabihin niyang idambana niyo sa inyong pagkatao ang katauhan ni Kristong Panginoon. Pero ano ang pamamaraan ng pagdadambana nila sa kanilang puso kay Kristo? Maging mahinahon, may paggalang, at gayon din naman mapitagan. And let them be witnesses of what they are proclaiming, nang sa gayoy maipahiya nila ang mga umuusig at umaalipusta at tumutuya sa kanila. Pinapahayag ni Pedro, mas maigi pa tayong parusahan sa paggawa ng mabuti kaysa magdusa dahil sa masamang gawa natin. Kaya magandang tanungin, is the cause of my suffering because of good deeds that I am doing? Because a lot of our suffering in this life are born out of our evil ways. For the disciples, we are invited to suffer in doing what is good, what is true, and what is right, rather than to suffer because of our wrongdoings, because of our evil ways. Kaya magandang suriin, bakit ba ako nagdudusa? Dahilan ba itinataguyod ko ang totoo, tama at mabuti? O ang aking pagdurusay bunga ng aking kasinungalingan, ng aking hindi paggawa o pagkilos at katamaran? Kapag yun ang pinagmumulan ng pagdurusa, talagang walang hangganang mabuti, hahantong ang lahat sa kawalan. Peter is inviting us, if we allow the Spirit to be our guide, try to be respectful and gentle in witnessing to our faith, and upon allowing all those people who persecute us, they will feel shame because we become true to ourselves, doing good in spite of the hardship, suffering, and pain.
rather than doing evil that will suffer in the end of our lives. That is a sign of a person that is filled with hope on the promise of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, sa Ebanghelyo, makailang beses na sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking utos. At sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinasabi rin niya, ang umiibig sa akin, iibigin ang aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubos na magpapakilala sa Kanya. Through the power of the Holy Spirit, our word of love hopefully can be embodied into our lives. Na totoo ang pag-ibig kapag ito'y ating isinasagawa. Totoo ang pag-ibig natin sa ating kapwa kung kahit wala na siya, ang kanyang mga nais, hangad, utos at habilin ay naisasagawa at naisasabuhay natin. Love becomes real when the advice, when the commandment of the beloved, we continue to actualize, even though He is already absent. Why am I highlighting this? Ngayong linggo po ay Mother's Day. And a lot of us have gone through with a lot of promises to our mother. And it's good for us to revisit it. How much do we love? And Jesus is asking us, if you truly love, you will obey my commandments. Our obedience is an expression of our love to our beloved. And a lot of us who have lost our mother, we have promised a lot to her. Totoo bang na isasagawa natin ang mga pinangako natin sa ating mga nanay? O bukang bibig na lang yon, na iingatan ko ang aking kapatid, aayusin ko ang aming ugnayan? O ang pangako natin na hindi ko pababayaan ang pamilya? Every time we actualize those promises, it is a sign of our love to our mother. At yun yung mga huling habilin ni Jesus, na kahit wala na siya, kung patuloy nating ginagawa ang kautusan niya, hindi siya nawawala sa atin. Patuloy siyang nasa ating piling. At ganun po ang markang iniiwan ng ina sa bawat pagkatao natin, sapagkat natatangi ang kanyang misyon ng pagbibigay ng buhay sa kanyang mga anak. Nadalas nating narinig na kapag ang isang inay nagsisilang ng sanggol, kalahati ng kanyang katawan ay waring nasa hukay. But a mother is always filled with hope, filled with love, that in the eyes of the mother, every child looks good. Kahit na napakapangit ng anak, anong sasabihin ng nanay? Napakagwapo naman ito. Napakaganda naman ito. That is always in the eyes of a mother. Because for a mother, every child is a sign of hope. Every child is a sign of love. Kaya tayo pong lahat, sa mata ng ating mga ina, ay punong-puno siya ng pag-asa. Sa mata ng ating ina, tayo ay mahal na mahal. Subalit ang tanong ngayon, tulad ng tanong ni Jesus, patuloy ba nating isinasagawa at sinusunod ang nais ng ating ina sa ating buhay? Ang mga ipinangako nating mga katagat salita, ang mga huling habilin na ating iniwan, patuloy bang nababanaagan ito sa ating buhay?
sapagkat sa ganong pamamaraan, tulad ng sinasabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Ang pag-ibig ay hindi damdamin, kundi isang desisyon ng pagsunod sa kautusan ni Jesus, ng pagsunod sa taong ating minamahal, lalo tigit ang mga ilaw ng ating tahanan. Kaya po sa araw na ito, pasalamatan natin si Jesus sapagkat nagkaloob siya ng tagapagtanggol na pangakong biyaya ng banal na Espiritu. Nawa maging bunga nito sa ating pag-asa, pagmamahal, tulad na sa mata ng isang ina. At tulad ng sinasabi ni Jesus, kung tayo'y tunay na nagmamahal sa ating mga nanay, naway makita ito sa ating buhay. Makita ito na isinasagawa natin ang kanilang ipinapangaral. At kahit sila'y sumakabilang buhay na, pero lagi natin itong ginagawa, hindi sila napapawalay sa atin. Patuloy natin silang kasama sapagkat ang kanilang mga nais, payo at mga hangarin para sa ating pamilya ay patuloy na naisa sa katuparan natin. Kaya po sa araw na ito, pasalamatan din natin ang mga ilaw ng tahanan. Alam natin hindi daling maging ina at kumisan ang ilaw ay umaandap-andap din. Nawa makita nila ang kabuluhan at kahulugan ng kanilang misyon para ang pag-ibig at pag-asa ng Panginoon ay tunay na mahubog at mapanday sa katauhan ng mga anak na ipinagkatiwala sa kanila. Maupo tayo sumandali para sa mga pagbabalita at paanyaya. Maraming salamat po sa naghandog ng alay sa mahal na ina. Ang ikalawang linggo po natin ay paglilikom ng mga noodles. Yung first week po'y kapit asukal, second week po'y mga noodles. Sa halip na bulaklak ang iniaalay ngayon natin sa buwan ng Mayo kay Maria, mga goods na ibabahagi naman ni Maria sa higit na nangangailangan sa ating parokya on June 12, araw ng kasarinlan. Kaya po linggo-linggo ay may mga tukoy tayong mga ihahandog at iaalay. So on the second week ay mga noodles, third week po yung mga bigas, at fourth week po yung mga canned goods. Kaya sana po ito'y handog natin kay Maria at alay naman ng mahal na ina sa higit na nangangailangan. Kaya maraming salamat po. On this coming Saturday, gagawin po natin ang kumpil sa mahigit na 50 mga kabataan ng ating parokya. Higit na pagtitibayin ang presensya ng Espiritu Santo sa katauhan ng mga kabataang ito. At kanina po ay nagkaroon na ng dry run sa loob ng ating simbahan. Ang ating kumpil ay magsisimula sa ganap na 7:30 ng umaga sa darating na Sabado. Pangatlo, nasimulan na rin po ang likurang bahaging ito ng ating retablo. Dahil layunin ng ating arkitekto na paltan ang mga tiles, tinungkab na ho natin ang mga granite. At nag-asinta na rin ho ng hollow blocks kung saan doon ilalagay ang imaheng biyahera ng mahal na ina. Ito pong nasa harapan, ito po ang biyaherang imahen. So ito po ang ilalagay sa likuran at yung original na larawan naman ang ilalagay sa harapan para mailapit sa sambayanan ang original na larawan ng Inang Soledad. Dumating din po nung nakaraang Huwebes ang maglalagay ng mga salmin o protective glass. So ang isang concern po doon, kapag nilagyan na ng salmin, paano ang maintenance? Yung agiw at alikabok. Napakalit lang ho nung siwang, paano malilinis yun? And that is the mystery that we are trying to resolve, how to address it. Wala akong pinagkaibahan sa imahe ng mahal na ina ng
laging saklolo, nakasalmin, pero kahit na nakasealed yun, pinapasok pa rin ng agiw. And that is one of the problem that we are able to look upon and hopefully could be addressed. Aside from the preservation, security, ay yung maintenance. Kaya re-resolbahin ho yun. And this side of the church ay air condition po dahil nga munting museo ng Inang Soledad. Father, ano namang gagawin doon sa kamarin? Yun po ang magiging vesting area ng mga pari na magmimisa sa ating parokya. For now, ginagawa po natin itong likod ng retablo as sacristy. Ibig sabihin, lahat ng mga gamit pang misa ay dito ilalagay. At yung pong kamarin, doon naman po yung vestment ng mga pari. Aayusin din po yung comfort room na meron daw po ito dati para doon ilagay ang mga damit ng pari at pwedeng mag-antay ang mga pari habang sila'y nag-aantay ng pagmimisa. So, after po ma-relocate ang mahal na ina sa segunda retablo, we will see to it kung paanong gagawin sa kamarin and how are we going to convert it to be a vesting area of the priests who are visiting our shrine. So, yun po ang kahihinat na noon. Yun lang sa pagawain. So, as of now, tuloy naman po ang painting works. So, nasa babang bahagi na po at nade-delay lang po ng kaunti ay yung mga ornamentals sa likuran. I call the attention of the contractor kasi baka ma-delayed tayo dahil hindi na i-install yung usapan ay hindi nagaganap sa tamang panahon. So I call their attention na almost 80 or 70% ay napinturahan na, baka yung wall sa likurang yan ng arches ay ma-delay dahil hindi nila naikakabit yung ornamental na dapat ay maikabit nila. So kung makikita nyo po, may tali-taling inilagay. As I have told you, the mind and the inspiration of this church is the galleon. Yung mga galleon po may mga nakalawit na mga tali. Kaya yun din ang ginamit na larawan sa mga interior design ng ating parokya. Gayun din po, yun nung sulok na yaon sa likuran, yun po'y magiging candlelight chapel. As far as I observe, marami yung pumapasok, hindi naman ho para magsimba, kundi magtirik ng kandila. So we prefer to make a place meant for candlelight chapel. So after ho mai-address yung mga concern dito, we will focus on that para po magkaroon ng kapilya para sa mga nagnanais magtirik ng kandila. Para po yung bahaging yaon ay magiging malinis na tulad ng malinis na lugar sa sulok na meron tayo sa gawing kaliwa. Kaya ho, slowly every pockets ng ating simbahan, we are going to maximize. And all those rubbish around us, unti-unti nating inaayos. Kaya lang, syempre ho, pag may mga inaayos, let us be open. Because it will disrupt the comfort that we used to live in the previous years. Kung ang atin naman nung pagpapahalaga ay kaayusan, we are willing to sacrifice if we are after order, cleanliness of our church. Kaya ho yun ang mga inihahanay po nating gawain at isa sa katuparan. Lastly, as a takeaway from the readings, we could prove our love to God if we persevere in following His commandments. Hindi pwedeng damdamin lang ang pag-ibig sa Diyos. It entails decision. And in the same way in our human relationship, we could prove that we love somebody every time we actualize yung kanyang nais at gusto kahit wala na siya sa ating piling. At tuwing ginagawa natin yung kanyang gusto, wala man siya sa ating piling, alam natin ang presensya niya ay sumasa atin.
And that is how important love. Once we actualize it, we show to our beloved that they remain to be dear and close to our hearts. Kaya po sana, as we remember mothers on this day, let us show how much we love them if they are still with us. And let us also show that their effort are continuously being appreciated because the love that they have shown to us, we continue to live it up in the midst of their absence. Kapag po ganon, wala man sa piling natin ng ating mga ina, pero kapag isinasabuhay natin ang kanilang mga paalala at mga payo sa atin, kapi-kapiling pa rin natin sila. May mga nanay po ba dito? May mga nanay, raise your hands. Can you please come forward so that the whole community can pray over you? So tumayo po ang mga nanay, pumunta po sa unahan at ipagdadasal ng sambayanan. So yung hindi ho mga nanay, kindly stand up and we will stretch our hands to our elders, our mothers, and we will pray over them. Sige po, we will pray for our mothers who are present with us. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa mga ilaw ng tahanan na tunay na nasa aming harapan. Tunay na pinaliliwanag mo ang aming buhay sa presensya at katauhan ng ating mga nanay. Salamat po sa mga sakripisyo nila, sa mga paghihirap, sa mga sakit at pagdurusa sa pagtataguyod sa aming pamilya. Hindi man namin ito laging nababanggit, subalit ang puso namin nagpauumapaw sa pagpapasalamat sa pagkakaloob mo ng mga nanay sa aming pamayanan, lalo tigit sa aming pamilya. Hinihiling namin na sila'y patuloy mong ingatan, bigyan ng magandang kalusugan, at makita ang pagpapahalaga sa kanilang buhay sa mga ginampanan nilang pagpapalaki, pag-aaruga, pagkalinga, at paggabay sa kanilang mga anak. Idinadalangin namin ilayo mo sila sa karamdaman at patuloy na palakasin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Idinadalangin namin ang mga nanay na nasa piitan, nawa ang kanilang pagkakamali ay magkaroon ng pagtutuwid ang kanilang buhay. Ang mga ina na hindi naging tapat sa tipan ng kasal at pananagutan, nawa magkaroon lagi ng puwang ang pagbabago sa kanilang katauhan. Ang mga ina na nakaratay sa banig ng karamdaman, naway ang paghihilom at kapayapa ay tunay nilang makamtan. Ang mga ina na sumakabilang buhay, nawa ang gantimpala ng kalangitan ay makamit nila sa piling ng Poong May Kapal. Idinadalangin namin ang lahat ng aming mga ina na kung saan naging ilaw at patnubay namin sa araw-araw. Nawa, patuloy mo silang bigyan ng makabuluhang buhay sa kanilang paglilingkod sa pamilyang ipinagkatiwala mo sa kanila. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. So alam niya kung sino magpapahapunan, si Nanay. Mother's Day. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at tumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyong ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.